I talk, you talk, you talk, you talk. You talk. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa pinakaunang episode ng Youth Talk, isang podcast kung saan kabataan ang nag-uusap tungkol sa mga totoong isyong kinakaharap natin ngayon. Hindi kami narito para mangaral. Narito kami para makinig, magbahagi ng mga opinyon, at sabay-sabay na matuto. Kasama ko ngayon ang buong tropang kabataan sa Isidro. Iisa-isahin po natin sila ngayon. Hello everyone! Excited akong makausap kayo ngayon. Sana marami kayong mapulot sa usapan natin. At sana maging open ang lahat sa iba't ibang pananaw. Real talk lang tayo ngayon. Walang script sa opinion, kung ano ang nasa isip, iyon ang sasabihin. Sana maging makabaluhan ng ating usapan. At sana may ma-inspire tayo mga kabataan. Simulan na natin. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na ilarawan ang kabataan ngayon, gamit ang isang salita, ano iyon? Resilient, maraming pagsubok pero lumalaban pa rin. Creative, ang daming kabataang magagaling ngayon. Connected dahil sa social media. Pero minsan, overwhelmed din. Agree ako, pero lahat gusto nating ma-achieve agad. Pressure ang malaking kalaban. At minsan, comparison. Agree ako, napansin ko rin yan. Para sa akin, parang lahat kasi tayo sa generation natin. Maraming gusto tayo ma-achieve agad. Kasi pressure tayo eh. Tayo yung parang naging pandemic babies kasi talaga tayo. Marami na-open sa atin na opportunities pero hindi lahat agad nakukuha. Kumbaga tayo, ayan, nakikita natin. Kumbaga, ako, kunwari, may kaibigan ako na may trabaho na agad, tapos ako wala pa. Doon pumapasok yung Dapat iniisip ako natin rin. na dapat ako din. Sana na-achieve ko rin agad yun. Ayun. Since maraming expectations sa atin yung mga nakakatanda, minsan talaga nakaka-overwhelm na sa atin. Lalo na if sobra yung pressure or sa'yo talaga nakatutok yung, alam mo yon, yung aasahan ka sa lahat ng bagay. Parang sa bahay, di ba? Kahit mga simpleng gawain, may... Nakaka-pressure. School din, since mga nag-aaral naman Tapos si Ate Des, di ba, na ano niya, sa school, sa Sa bahay, bahay. ate siya eh. So, nafe-feel niya yung mga ganung Pangalawang bagay. nanay. Ako sa bahay kasi namin ako yung pangalawang nanay. Si mama maagang umaalis sa bahay, tapos ako na yung magluluto, maglalaba. So, after nun, papasok pa ako sa school. So, lahat ng pressure talaga nasa akin. Paano mo i-handle yung pressure? Time management lang, syempre. Inuuna ko kung ano yung dapat kong unang gawin. Kunyari, kailangan kong magluto ng ganitong oras. Kailangan kong maglaba ng ganitong oras para sa susunod, nakapasok ako sa school. Kailan ka nakakapagpahinga? Nakakapagpahinga na ako sa gabi na eh. Pagkatapos na pumasok sa school, uuwi na ako, dun na lang kasi halos lahat ng gawaing bahay nagawa na kasi nandun na sila mama at papa. So, nakakapagpahinga na ako dun. Sa tingin ninyo, mas open na ba ang mga kabataan ngayon pagdating sa mental health? Oo, pero marami pa din natatakot na magsabi. Importante talaga yung support system, lalo na sa mga kabataan ngayon. At dapat marunong din tayong makinig. Hindi lahat ng tao kailangan ng advice kasi minsan kailangan lang ng tao na makikinig sa kanila. Agree ako. Kayo, may mga problema ba kayo sa mental health nyo? May mga pinagdadaanan ba kayo? Ako hindi ngayon naranasan, pero naranasan ko na rin magkaroon ng, alam mo yon, meron tayong part sa buhay natin or phase sa buhay natin na dumaan tayo sa dark phase, lalo na nung pandemic. So, ang saya lang na alis ka sa ganong bagay and always stay positive tayo. Yung meron kasi akong anxiety. So, kahit sabihin natin na sanay ako magsalita sa maraming tao kasi nagsiserve ako sa simbahan, hindi pa rin may iwasan sa akin na manginig ako or mag-hyperventilate ako before or after na serve. May ganun talaga ako. Tsaka meron akong, overthinker kasi kung may ako na. Stage fright. Hindi eh. Minsan, pero may isa pa kasi akong problem talaga na hyperventilation talaga yung main problem sa akin. Hirap, no? Hirap Yung talaga. body hindi mo makontrol. Oo. Yung paghinga, grabe talaga yan. Di ba kayo nape-pressure dahil tumatakbo tayong SK? Ikaw, Yasha. Ako na pressure pero na-handle ko naman siya kasi may mga taong
laging nakasupport and pinaparamdam nila na hindi ako, nag-iisa sa laban natin. Yes. Tama. Ako nape-pressure din ako, no? Especially si Kuya. Pinamiiyak. Kasi si Kuya, kung alam niyo na, ang taas ng narating na sa pagiging SK, so nakaka-pressure talaga. Kasi si Kuya, lumaban sila sa buong Pilipinas nung nag-SK sila, so every time na may pumupunta sa bahay namin, nakikita yung mga award ni Kuya, so laging sinasabi sa kanta, bakit ikaw walang ganyan? Hindi ka ba magkakaroon ng ganyan? Sabi ko, lagi ko lang sinasabi, may ganyan din kami, no? Hindi lang namin inuuwi kasi hindi pa tapos yung term namin, pero yung totoo, wala ako nung meron si Kuya before. So, yun yung ginagamit kong motivation para ma-handle ko siya ng maayos. Pero syempre, wag mo masyadong isipin yung achievement ng iba since may sarili ka. Oo. Yes. Mali mo, sigit pa rin yung marating mo, di ba? Kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo nabuo. Kasi ang goal naman natin ay kung ano yung narating nila is mas higitan Mas higitan. natin. Tama. Mas, kung may nagawa sila, dapat may mas magagawa rin tayo. May tanong sa inyo. Sa tingin nyo ba, mas marami na itutulong ang social media o mas maraming itong nasisira? Sa akin, depende sa paggamit. Pwede ka ring matuto, pwede ka ring maligaw. Nakakatulong sa negosyo. Pero minsan nakakasira ng self-confidence lalo na kapag may siraan or ibang ganun. Lalo na siguro kapag puro comparison, no? Tsaka lalo na if hindi kayo marunong gumamit kung paano talaga gamitin yung social media. Tama. Kasi yung social media talaga, May malaki netiquette kasi yun, yung malaki impact sa atin sa ngayon oo. Kasi May lahat ng tao, positive and negative. Totoo. Since May lahat na nakakita. tayo is technology inclined. So, Lalo ngayon nasa politics tayo. dapat Magulo tama talaga talaga siya. yung paggamit. lahat ng tao. Nakatutok lahat ng tao sa atin ngayon sa social media. Lalo na yung balita sa Lucido. Hoy! Motivation yun! Ate, doon Mga basher magsisimula. Lalo na yung mga yung mga page. Mga dami account. Mga fake news na page. Hindi, ayun yung parang downside ng social media na ang nakikita lang ng mga tao, yung kung ano yung pinopost. Pinapaniwala, Pero yung Ginagawa mismo off-cam nun, hindi nila alam kung nakikita. ano yung nangyayari. So, ang paniniwalaan nila kung ano yung sarili nilang theory sa utak nila. So, depende talaga sa paggamit ng social media. Kaya nga proper netiquette na Yes. pag-aaralan Tsaka sa school. hindi lahat na nasa social media, totoo. Tama. Kaya kailangan mag-fact check. Yes. Take before you click. Gusto niyo naman bigay ng code sa mga Sarili. Paraphrase, di ba? Baliktad. Kayo bilang mga youth, paano kayo nagpa-fact check? Ako, sige, ikaw. Minsan tumitingin ako sa FB or sa mga kakilala ko, magtatanong ako kung totoo ba yung ganito or magre-research. Meron namang maraming pwede sa Google, FB, sa mga kakilala kung totoo. Sa barangay mismo, pwede ka kumuha ng totoong news doon. Ako tumitingin ako sa mga reliable source na napagtitiwalaan ko na na-prove din naman na totoo yung mga sinasabi nila. Ako, pag binakita ko sa Facebook, hindi agad ako naniniwala. Siyempre, ipagtanong-tanong mo sa mga kakilala mo, di ba? Huwag agad Tsaka mas maniniwala. tinitignan ko yung mga important na pinupost kesa sa mga kung ano-ano. Isa sa pinakamasakit na balita nitong mga nakaraang araw ay yung nangyari sa school shooting sa Tacloban. 3 estudyante yung namatay at marami ang nasugatan matapos ang pagbabarilin ng kapwa nila estudyante. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga tinitignang motibo ay matagal na umanong nararanasang bullying ng kapwa nila estudyante. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, dahil doon, muling pinag-uusapan sa buong bansa ang school safety, mental health, bullying, at ang impluwensya ng online content sa kabataan. Sa palagay ninyo,
Ano ang pinaka-aral dun sa nangyari sa school sa Tacloban? Nakakalungkot, hindi natin dapat hintayin na may mangyaring ganito bago tayo makinig sa mga kabataan. Bullying is never okay. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao. Pero gusto ko ring linawin na hindi dahilan ng bullying para malakit ng ibang tao. Agree ako, hindi pwedeng gawing solusyon yung violence ng isa pang violence. Kaya mahalaga ang guidance ng pamilya at ng teachers. Bilang kabataan, tayo rin. Kapag may nakita tayong kabataan na nag-iisa, kamustahin na rin natin. Kaya lagi niyong tatandaan, ang sinabi ni Senator Pia Cayetano, kamustahin niyo rin naman kami. Minsan, isang simpleng okay ka lang ba, malaking bagay na yun eh. Okay ka lang ba, Gan? Okay lang. Okay na. Kaya pa. Pero nakakalungkot din talaga yung nangyari sa Tacloban na kailangan pa humantong sa patayan, di ba? Dahil lang sa bullying na nangyari. Merong nasawi pa para lang sa ganun. Nakakalungkot din kasi nung napanood ko ang sakit sa puso, lalo na yung isa ding issue na sinaksa Oo, nakita ko yun. sobrang nakakalungkot lang na kailangan pang humantong sa ganun. Kalimutan na sabihin ko. For me naman kasi, siguro kailangan yung mga ganong ugali, kailangan natin umpisahan na baguhin sa bahay talaga. For me lang naman, kasi bago naman pumasok yung mga estudyante sa paaralan, kanino ba sila muna nanggaling? Sa bahay. So, saan natin kukunin dapat yung tamang asal na ganon? Sa bahay. Kasi yung mga tamang asal na ganon, ituturo siya sa school para palalimin lang, hindi para dun mo kailangan unang matutunan, hindi ganon. Kasi ang mga guro, pangalawang magulang sila, hindi sila yung naglabas dyan. Hindi sila yung mismong may obligasyon para palakihin ng tama yung mga estudyante. So, for me lang naman, na dapat magulang yung nangunguna pag babaguhin yung mga ugali ng mga Didisiplinahin yung mga Yes, tama. Sa SK. bahay. Yes. Kaya alamin natin kung hanggang saan lang umaasaran. Dapat may limitation, no? Biro. Di ba, lagi nga ako nagre-remind sa inyo, bawas-bawasan niyo yung pang-asar kasi yung iba napipikon na. Dapat, kung ano yung kaya mong gawin sa'yo, mong gawin sa iba. Yes. Tama. Naranasan niyo na bang ma-pressure sa mga barkada niyo, sa mga tropa niyo? Oo. Ikaw ba? Minsan. Ikaw. Ako, oo. Kasi yung, pag nakikita ko yung mga high school friends ko, lalo ngayon, lahat sila, habang nag-aaral kami, nag-work sila, ang ganda ng mga trabaho nila. Tapos ako, nag-aaral din naman ako, tapos nandito ako sa SK. Tapos feeling ko, parang wala pa rin akong nararating, di katulad nila, ganun. Hindi ako nag-agree, Chairman, kasi nakikita naman ng lahat na madami kayong natutulungan na kabataan. Siguro na dahil topic kayong peer pressure, nape-pressure din kasi ako sa mga kaibigan ko, sa mga church friends, school friends, or mga lumang kaibigan dahil syempre, dati kasi introvert ako, hindi ako pala salita, hindi ako pala kausap sa iba. Kahit nga bata, hindi ko kinakausap eh. Or ngiti-ngiti lang. Tapos ngayon, bigla akong tatakbong SK. Pwede ko banggitin yun? Ulit, Bigla. Tapos ngayon, bigla akong tatakbong SK. Pero yung pressure na yun yung nagpupush sa akin para ma-motivate sarili ko na tuloy lang to. Naman, sa ngayon, nape-pressure din ako sa mga mga kabash ko nung high school kasi nakikita ko sila sa Facebook ngayon, yung iba graduate na, pero graduate din naman ako, hindi lang kami sabay-sabay. Tapos yung iba, magaganda na yung buhay, may mga trabaho, tapos yung iba nasa ibang bansa na, iba may pamilya na gano'n. Parang may pressure ako. Sa time. Oo, parang matanda na gano'n. Nauubusan na Oo, parang oras. mag-iiwanan ako, pero syempre, tuloy lang, di ba? Di naman karera eh. Sa ngayon po, nag-aaral ako, pero sana sa December makagraduate. Ganun ako dati. Yung boses ko, crack na siya. Ganun din ako dati, ano ba? Hindi, ako kasi, nape-pressure ako sa mga high school friends ko na sila. Sure sila sa college program nila and sa future nila na parang nakaset sa kanila na ito yung mararating nila. While ako, hindi ako sure kung gusto ko ba talaga yung course ko. Ganun. Kasi sila parang may perfect time frame sila na gantong Taon. age, makakagraduate na ako,
Gantong, Gantong- may trabaho may na. trabaho na ako, maganda yung trabaho ko, ganun. Pero ako, parang hindi ko siya hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-set ng ganong time frame para sa akin. O, di ba ngayon, uso ang mga relationship. Pero paano kung nasisira na yung mga sarili nyo? Natural na magkakaiba yung pananaw ng bawat isa sa inyo. May paniniwala na dapat unahin ang pag-aaral, may nagsasabing pwede pagsabayan basta dapat responsible kayo. Maganda itong pag-usapan, lalo na nung may pagrespeto at walang pag-husga. Gami, ikaw, anong masishare mo sa amin tungkol sa love at self-worth mo? Share ko lang, nung unang ex ko, pinakaunang relasyon ko sa high school. Grabe. Ano pa yun? After pandemic. Okay siya sa simula. Siguro naman, lahat ng mga kabataan dyan makaka-relate kasi una, bati-bati, lambing-lambing. Sweet talk pa. Pero may dadating siya sa punto, siguro hindi naman lahat, pero dumating kasi kami sa punto na naging toxic lahat, parang manipulation, gaslighting, mga ganun. Basta siguro alam siya na lahat yun nanggaling sa toxic relationship. Pero hindi ko naman siya minamali. Marami naman ako natutunan sa ganun. Natuto ko kung paano magmahal, paano mahalin yung sarili. Mga ganung bagay na hindi mo maaaral nang hindi mo na-experience. Sa next relationship. Sa next relationship ko, Hindi, yung last na lang. Ano natutunan mo sa last relationship mo? yung sa last relationship ko, teka iba. Baka maiyak! Iba muna. Di mo maisip eh. Nami-mental block ako eh. Oo. Kuya Bibi. Yun lang! Hindi lang. Ako, pumasok ako ng college, meron nanliligaw sa akin. So, first boyfriend ko siya, college. College ka first boyfriend? Yeah, college. Tapos, ayun talaga, first boyfriend ko, and serious agad siya. Tumagal siya ng 2 years. And nung una, okay naman talaga siya. Kung kaya mo naman talaga ipagsabay yung love at pag-aaral, di ba? Pero sometimes talaga, hindi mo mapipigilan na maka-apekto sa pag-aaral yun. Lalo na if meron kayong mga problems talaga na, oh my gosh, grabe, hindi ako makafocus mag-review, yung mga ganong part. Tapos, dumating din ako sa point na siguro, nasa plano ko siya. Siguro, may plano na ako. Katulad nung sinabi ni na may timeline ako kung ganun gagawin ko, ganito gagawin ko pag-graduate. Pero na-realize ko din na nagbabago talaga yung plano. Tapos nadagdag siya. And then, hindi, nawala. Tapos natuto. Kailangan hindi ako naiiyak kasi naiiyak kasi hindi naman siya bad breakup. Parehas. Di ba yung mas Healthy masakit? breakup. Di ba yung mas masakit? Masakit yun. Yung healthy breakup? No, kasi nakita mo na yung future mo sa kanya tapos nawala. Hindi, tapos paano na natin ako no? Ay, kwento mo yan, Yesha! Yes, Ako muna kwento niya. Hindi, ako, ikaw naman. Dali lang Ako, laging ina-advise sa akin ng mami ko na bago ako magmahal ng ibang tao, kailangan mahal ko yung sarili ko para mas mabigay ko na yung pagmamahal na 100% mula talaga sa akin. So, ayoko na mag-share. Paano mo katambo yan? Hindi, ako, ang makashare ko, kasi meron akong 2 years relationship dati. Meron pala. Friends na pa ba Boy or girl? Alam mo, 2 years tayo? Akala ko 3 years yun. 2 years yun. Pero siya, on and off. Nakwento ko to dun sa isang interview sa akin na yung relationship namin. Tumagal siya ng 2 years kasi 2 years ng break, 2 months. Every 2 months nagbe-break, every 2 months nagkakabalikan. Toxic. Pero, kasi, parang nagbabalikan, okay kami. Pag break kami, okay din kami. Nag-win namin. Pero kasi, nung huling time, siguro bandang 2023,
Noong 2023, dun ko 2024. Kasi ano nun eh, parang bumabalik siya. Bumalik daw. Tapos dun ko na-realize na, tawag dun, okay na ako eh. Namimiss ko siya, oo. Namimiss ko siya, oo. Kasali naman yun sa Sana movie. all. Oo, Tinanggap mo kasama ba? yun. Kasali yun sa... Tinanggap mo ba siya Yung pagbalik? pagbalik, hindi! Ano, girl ba ito ba? Babae yun. Girl! Hindi ko siya tinanggap. Kasi kapag ka tinanggap mo, babalik. Cycle, magiging cycle. Hindi, siya. antayin mo, bes. Eka lang. Hindi ko siya tinanggap kasi noong time na yun, inisip ko na okay na ako. Kahit, oo, may love. Mahal ko pa kasi naging part siya ng buhay ko eh. Namimiss ko siya, nag-iirin ako sa kanya, ganun. Pero kung iisipin mo, okay na ako, hindi na dapat sirain pa kung ano yung nabuo ko sa sarili ko. Hanggang doon na lang yun. So, ngayon, hindi ko alam, nakablock na siya sa akin. So, Wow! Period! So, ikaw. Ano yun? Hindi, 6 girlfriend yun eh. Ilan sa'yo? Yan, maraming Nagka-girlfriend ka na ba, Frankie? Oo. Wow! Ilan? Isa lang. Grade 8 po. Last girlfriend ko, grade 8. First and Ano last? nangyari sa inyo? Ilan taon ka na? Ano natutunan mo? Natutunan ko dun kasi yung parents niya strict eh. Malamang grade 8 pa lang kayo. Mabatay lang taon yun. Uy, 14! 14. Uyagin pa ako nun eh. Nag-stop kasi ako. Nag-stop ako ng 3 years sa senior high, sa junior high. Kaya Mas ahead ka sa kanya. yun lang, ikaw naman. Laman ako kasi. Ano natutunan mo nga? Sa observation mo, Nang magkaroon kang strict parents na girlfriend. Ang hirap. Pinaglaban mo ba yun? Nagpakilala ka ba sa magulang niya? Hindi na kasi Natatakot ka? na-reject na rin ako. Ano yung Hindi ka niligawan rin mo lang? nilaban? Or Oo, naging niligawan kayo? ko lang. Naging kayo? Oo. Naging. Tapos Kaya ka na wala kang girlfriend. Mahal na kay girlfriend. Mahal mo pa? Mahal mo pa? Natatakot mo siya. ang tagal na nun. Kasi ka busy ngayon. Gusto mo, sige na lang. Busy ako ngayon sa sa school, sa coaching staff, tapos sa sa Pagpapagaling. bahay, tapos dito rin po sa barangay, tapos sa sa negosyo. Tapos sa nagpapagaling din po ako. Kasi gusto ko ulit makabalik ng basketball next year. Yes. Kasi may injury po ako ngayon sa tuhod. Kaya nagre-recover po ako. Si Ambo naman, tahimik eh. Hindi, Tahimik. wala kasi yung ex eh. Basta maganda mag-aral na lang kayo. Nakakasira ang buhay yan. Love life. Pero na-inlove ka na. Oo naman. Sino? Yan ang love eh. Dagdag obligasyon lang. Nag-aral kayo. Oy, ito. Talang may dawa! Talang may love! Sila from the start. Love. Love na love. Love, Ano ikaw, na love? anong natutunan mo sa I love. relationship nyo? Ngayon. Right? Okay na yun. Naisip ko pa, wait lang. Parang wala maganda nangyari. Si Ray kasi tinuruan ako ni Ray na mataas kasi pride ko talaga, sobrang tigas ko. Sabi nga ni Ray sa akin, kung parang mas ako pa daw yung lalaki sa amin dalawa sa sobrang tigas ko, sabi niya. Tinuruan ako ni Ray na magbaba ng pride kasi importante daw yung para mabalance niyo yung relationship niyo. Kasi kung hindi ka marunong magbaba ng pride, siguro parang magiging toxic kayo kalaunan nun eh. Gusto mo ikaw lang laging tama, siya yung laging mali, ganun. Tapos, si Ray tinuruan niya kung paano maging, kung paano ko iset kung sobrang gastos ko kasing tao eh. Tinuruan ako ni Ray kung paano ko i-handle yung pera ko. Kasi nga, syempre ako yung nagpapaaral din sa sarili ko. Marami akong kailangan na bayaran sa school, mga tuition, mga miscellaneous fee. Tapos, may mga love pa kami na kung magkano babayaran. Gastos. Sobra. Kaya,
Sabi ni Rai, dapat matuto akong mag-ipon, i-budget ko kung magkano yung ganito, ganyan. Yun yung mga magagandang naidudulot ng relationship na natutulungan nyo yung isa't isa na maging better, Mag-grow. mag-grow. Siyempre, may love from the start ko yun. Pero pag tama na tayo sa love, sa self-worth naman, ano yung ma-advise natin sa mga kabataan about sa worth nila? Ako, kung sa akin, may pinapaniwalaan ako na kahit 100% yung kaya mong ibigay sa partner mo, wag mo ibibigay lahat. Dapat magtira ka pa rin para sa Kahit sarili mo. 70% yung ibigay mo, tapos matira sa'yo yung 30. Kasi saan ka pupulutan kung may masasaktan sa inyong dalawa? Ganon yun. Mahirap makaahon. Mahirap kasi makaahon. Kahit sabihin mo na, oo, siguro sa ibang tao may paniniwala sila na kapag nagmamahal, kailangan ibigay mo lahat. Sa akin kasi hindi. Ang natutunan ko talaga sa mga relationship ko na napagdaanan ko, kung may kaya akong itira sa sarili ko, ititira ko. Kasi ako yung nawawala eh. Ako yun ang ubos. Yes. Ang hirap bumangon kapag nalunod ka na eh. Yes. Kung bibigyan kayo ng isang proyekto para sa kabataan, ano ang mga gusto nyong gawin? Ikaw, Frankie. Sa akin, sa sports, maraming nagsasabi sa akin kabataan na magdagdag ako ng mga extreme games. Tulad ng skateboard, maraming nagsasabi sa akin, saka billiards sa mga kabataan. Ambo. Sa akin yung scholarship. Kasi ako isang scholar ng bayan. Gusto ko pong tumulong mag-give back sa mga kapwa ko kabataan dahil alam ko naman dinanas ko kung gaano kahirap mag-aral. Ako po sa livelihood kasi hindi naman lahat ng kabataan ay nabigyan ng magulang na may sapat na kita para sa kanilang edukasyon. Kaya, ikaw, Sa akin naman, digital skills, since napag-usapan naman natin kanina yung tamang paggamit ng social media. Talagang dapat alam or turuan natin yung mga kabataan kung paano gamitin talaga yung technology. Ako, mental health program. Kasi sa atin ngayon, sa generation natin, tsaka sa mga susunod pa na generation, alam natin na kung gaano kahirap i-handle yung mental health talaga natin. Kasi ngayon, kahit sabi natin na sensitive sila, valid yun na feel nila. Seryoso Kasi talaga. sila yun eh. Sinasabi kasi ng iba na mga Isip-isip kabataan mo daw lang yan. ngayon, mahihina. Mga ganun. Mga arte. Nasa isip mo lang Nasa daw. isip mo Nalilabel na siya as ganun. Pero syempre, kaakibat ng mental health, meron din tayong physical health. Kasi hindi lang naman, kumbaga, dapat nga alagaan din natin yung physical natin sa tamang impormasyon tsaka tamang activities. Ako naman arts. Dito sa arts, nalalabas natin yung creativity ng mga kabataan, lalo na kapag magdo-drawing, magko-color, or kasi ang daming kabataan ngayon na dumedepende na lang sa AI. Hindi ko gusto mangyari yun na Bigyan ng tamang opportunity. hindi nabibigyan ng tamang opportunity. Ang dami pang kakayanan ng mga kabataan na pwede ilabas yung creativeness nila sa utak nila. Kaso, napipigilin na ito ng paggamit ng AI. Kaya, ayun, mas maganda arts. Ako, sa Leadership Academy, yung mga katulad ng pagbubuo ng mga youth councils, seminars, ano pa ba? Mga trainings, team buildings, mga ganun. Kasi ngayon po dito sa atin, hindi po active yung mga youth. Sobrang layo po ng loob nila sa Sa mga activities ng SK. So, gusto ko po na maging malapit po ulit yung mga youth ngayon sa mga activities ng SK. Ay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tandaan, ang kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ay bahagi na ng pagbabago ngayon. Kaya kung may gusto pa kayong maging topic natin sa susunod na episode ng Youth Talk, comment down below. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Bye! I talk, you talk, you talk, you